Hindi kami papatayig dito sa mga batang bamburaw. Magandang hapon po. Mag po. Ating napakaganda Gobernador. na Vice Ganang Gobernador hapon. Diana Pico Tayag. Ma'am, magandang hapon Ay, po. thank Sa atin pong ganadong gobernador, Governor Ed Gadiano, magandang hapon po. Sa akin pong mga kasamahan dito sa 14th Sangguniang Panlalawigan, magandang hapon. Alam ko gutom na kayo, pero syempre, pagka tayo ay nagseservisyo. At sa atin pong mga masisipag na staff, na lagi po sigurong maraming ano bang ano, lagi ngang beyond working hours nga ma'am kalimitan. Beyond working hours, lagi po nagtatrabaho ang ating mga masisipag na staff sa Sangguniang Panlalawigan. At sa atin pong mga kababayan at kalalawigan, magandang hapon po. Ako po ay magbibigay lang po ng ulat at ihiramin ng konting minuto ng inyong oras yung hapong ito at isasaad po ang ating mga accomplishment, mga resolution at ordinansang pinasa sa 14th Sangguniang Panlalawigan. Isa po sa defining moment ko sa tingin ko sa bilang personal at syempre sa bilang public servant is yung pagpapasa po ng tinatawag nating Gender Development Code ng ating lalawigan. Ito po ay mahigit na halos 10 taon na po na hindi nare-revisa. At sa atin pong pangunguna bilang committee chair ng Family, Women, Children, and Senior Citizens ay at sa tulong po syempre ng aking godmother nga na si Bukal Candy Villarosa at syempre sa ating pong mga kasamahan at sa kay Vice Governor Diana Pico Tayag po ay napasa po natin kung nakaraang taon at pinagtulong-tulungan po ng 14th Sangguniang Panlalawigan. Dito po sa Gender Development Code ay talaga pong naging gender inclusive na tinatawag nga po. Kung saan po wala pong lahat po ng kasarian ay kasama po sa nasabing code. At lagi po tayong, ang advocacy po natin is yung gender fairness, gender sensitivity, and of course, gender equality. Kung saan po wala pong tinatapakang kasarian sa ating lipunan at sa ating lalawigan. Kaya po, ang isa po na hihilingin ko sa inyo at papayagan po natin kung sana naming irebisa sa susunod ang Children's Code naman ng ating lalawigan. Kaya bago ho matapos ang ating 14th Sangguniang Panlalawigan, pagtutulungan po natin sa pangunguna ng ating mahal na Vice Governor Diana Pico Tayag ay may papasa po natin ang Children's Code ng ating lalawigang Occidental Mindoro. Isa rin po sa pinasa po nating ordinansa bilang isang abogado at bilang dati pong naging abogado ng Public Attorney's Office ay ang ordinansang nagpapatibay po doon sa pag-receive ng honorarium o ng allowances ng ating mga magigiting na nagpapadaloy ng hustisya sa ating lalawigan. Isa na nga po dyan ang public attorney, clerk of courts, ang mga fiscals, judges ng ating lalawigan. Alam po, bilang galing po sa hanay ng pag-administer ng justice dito sa ating lalawigan bago po tayo naging ganap na isang board member, laman po natin at alam po natin at dama po natin kung gaano po kahirap magpadaloy ng hustisya sa ating lalawigan. At minsan nga po may mga nagsasabi na medyo tumatagal ang pagpapadaloy ng ating hustisya dito sa ating lalawigan. Tama po natin ang dilema na ito. Kaya nga po minabuti po natin na bigyan naman parangal ang ating mga tagapagpadaloy sa pamamagitan po ng nasabing honorarium. At mataba po ang aking puso na noong nakarang taon din po ay napasa po natin ang nasabing ordinansa unanimously at wala pong kumontra. Ito ay sa pagtutulong-tulong ng ating kasamahan dito sa 14th Sangguniang Panlalawigan. Meron din po akong nakabinbin na isang ordinansa at sana po bago matapos ang taon maipasa po natin. Ito naman po ay para sa ating mga mahal na senior citizen na kung saan po irirevisa po natin yung milestone incentive. Ito po ay ang author po ay Bukal Sonia Pablo po dati at sa tingin ko po
given na mahal na po ang mga bilihin, hindi lang sa ating lalawigan, kundi sa buong bansa, ay makakatulong po ng malaki kahit pagbili-bili man lang ng maintenance or ng gamot ng ating mga senior citizen na kung saan po sa edad na 70 years old pataas ay makaka-receive po sila ng insentibo galing sa pamahalang panlalawigan bukod pa po doon sa nare-receive nilang pensyon or allowance galing po sa national government o LGU. Kaya po hihilingin po natin syempre ang inyong napakahalagang suporta sa pagpasa ng nasabing ordinansa. Gusto ko lang po banggitin din po ang ilang mga resolusyon na sa tingin ko po ay mahalaga na naipasa po natin. Unang-una po yung pag-request sa Public Attorney's Office na mag-create po ng 2 pang distrito ng Public Attorney sa Sablayan at sa Lubang at Look. Sa ating pong pakikipag-ugnayan at follow-up sa nasabing opisina, ang report po sa atin ay baka mauna po muna ang Sablayan given po may penal colony. At titingnan po nila muna yung Lubang at Look ay kasi po iisa lang po ang korte sa nasabing bayan. So, isa pa pong naipasa po natin, mga unang naipasang resolusyon, yung paghiling po sa NCIP na pagmamadali ng pagsusukat ng lupang ninuno sa buong probinsya ng Occidental Mindoro para maproteksyonan po ang kapakanan ng ating mga kapatid na katutubo. Na kung saan, by experience again po, nararanasan po natin na minsan nag-overlap yung mga ini-issuing title sa ating mga ibang mga kababayan, nag-overlap doon sa lupang ninuno ng ating mga ano. Isa pa po ay yung pagre-request po natin nung pagpapatupad ng mahigpit ng localization law sa ating sa mga public school teachers para at least po alam po natin na minsan na-appoint po sila sa malalayo. Tayo naman po ay isang family-oriented public servant. Maranasan po natin na at least may palapit kahit papano sa kanilang pamilya yung ating mga mahal na guro. Isa rin po na very proud ako yung sa resolution po na nung time na mag-import sana ang ating pamahalaan ng onion na kung saan po bagsak presyo ang ating mga sibuyas ay nagpasa po tayo ng resolusyon na humihiling na ipagpaliban ang pag-import ng nasabing mga sibuyas sa ibang bansa. At ito naman po ay nasundan din po ng pag-defer nga nasabing importation ng nasabing sibuyas. At tayo po ay naging aktibo rin bilang miyembro po ng Committee on Power and Energy and Utilities. Naging aktibo po tayo sa usaping kuryente kung saan po pinasa po natin ang ilang resolusyon. Hindi ko na po babanggitin lahat. Pero ang isa po dito ay yung paghiling sa Presidente Bongbong Marcos na makialam na at igamitin ang kanyang presidential prerogative para masolusyonan po ang ating problema sa kuryente. At yung paghiling din po ng pagdeklara ng state of power crisis sa Occidental Mindoro at yung pag-inspect ng o pag-imbestiga ng Book of Accounts ng OMCPC at UMECO para po ma-determina kung merong anti-competitive behavior or market power abuse. At ilan pa po ditong mga resolusyon ay yung paghiling po sa DOE na mabigyan ng subsidiya ang ating probinsya o ang UMECO habang nasa Emergency Power Supply Agreement. At ilan pa po nga yung nakaraang itong kasalukuyang taon yung pag-suporta po sa UMECO na i-implement na yung interim relief na grinant ng ERC. At isa pa po yung pagpapakita ng suporta para sa joint application ng kanilang power supply agreement sa Samarica. Marami pa po tayong gagawing resolusyon at ordinansa. Mahigit na 2 taon na po nung nakakaraan na pagkatapos po ng ating oath-taking ay nangako po tayo na ang pagsiservisyo natin ay wala hong kulay ng politika. Very proud ko pong sinasabi, kalipas ng 2 taon,
Sa tingin ko naman po ay tinupad ko po yung pangakong yun. Alam ko naman po na bagamat magkaiba po ang ating sinasamahang partido, pero ang pagsiservisyo po natin ay palaging walang kulay. Yun naman po ang kinaka-proud ko sa 14th Sangguniang Panlalawigan. Kaya po ako po ay nagpapasalamat sa inyo na agad at baka walang pagkakataon sa susunod. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating kasamahan, lalo na kay Vice Gov Diana Apicotayag. Kahit ano po mangyari, ako po ay very proud na naging miyembro ng 14th Sangguniang Panlalawigan. At kayo po ay malugod ko pong inaanyayahan sa mahal kong bayan ng Mamburao sa taong 2025. Salamat po. Wow! Congratulations, Bukal. Thank you very much. Napakagaga.